Ayan guys, November 2 gabi. Sara na ako. So naalala nyo guys yung in-order ko, di ba punong-puno ito? Naghabol tayo ng Friday kasi parang ready tayo ng November 1 kahapon dahil hindi na magkakaroon ng deliveries. Di ba punong-puno yan ng galon. Alam nyo po, ayan na lang. Tatlo na lang po. Nabili na po yung isang yung scoop na parang pang mall na mabigat. Nabili na yung chocolate na flavor. Ang natira na lang po ay vanilla and the strawberry. And then ito po, ito na lang. Wala na yung cookies and cream, Rocky Road, Double Dutch, wala na yun. Ubus na. Yung mga nakaboxes kong mga ice cream sa kabilang rep, doon po sa bodega, wala na rin po. So ito na lang. Ayun. Tapos ito po, 1, 2, 3, tatlo na lang to. And then ito po, dahil marami akong in-order nito. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieces na lang. Dalawang box binili ko niyan eh. Deliver nila no Thursday. So, ito na lang, ito po, konti na lang din to, ubos na rin yan. Ganyan po siya kabilis. Tapos, nabilang din, ito, tatlo dineliver, isa na lang. Kailang po 5, 6 siguro, 3 na lang. Kasi alam ko, nabilang kami ng 3 eh. Ayan, yung ganire, sorry guys, ang magulo. Pero may 4 pa tayo dito. Pero nakabenta na tayo niya ng mga, I think ang nabenta ko ay 4 din. Hala, biglang umulan. So, ayan, punong-puno po iyan. No? Ito, ayun, maluwag na. Bawas-bawas na kasi. Ganyan ka. Like ko nga sa inyo guys, kahit gabi, nabibilan ako ng ice cream. Grabe yung participating ng ice cream. 1 week, no? Sa buong 1 week, grabe yung sales ng ice cream. Aloka talaga ako. Tapos, kahapon, nag-deliver si Marby kahit November 1 na. So, humabol. Ang kala. Pasasara ko lang po kasi guys eh. Guys, ayos pa ako. Tapos, November 2, diba? Ngayon, namili si Daddy ulit ng Red Horse. Kahit meron pa akong pera. Namili si Daddy ng dalawang ganyan, tapos 5 nito. Pera pa yung, meron tayong 4 na case na nakalagay dyan. Kasi ang dami pong bumili ng Red Horse kahapon and today. So, kaya po, nag-restock tayo. Yung nasa bodega po na pinakita ko nung nakaraan, yung vlog ko na uploaded last night, wala na po yun. Tapos, nagdagdag kami ng 1.5. Ito po yung natira sa 1.5 ko. Tsaka yung ilang-ilang nakalagay dito. Nadagdagan ko na yun, ilang-ilang nakalagay dito. Ngayon, ang ginawa ko po, pinamili ko si Daddy today, linggo, November 2, kahit linggo, bukas na kasi si EKC. Hindi ko nahihintayin yung deliver ng Tuesday, dahil masyadong matagal. So, nagdagdag po tayo nito. Ayan. Meron pa yan dito, guys. Siyempre, yung ating gin. Nagpadagdag tayo ng 3 box today. Kasi 3 na lang yung natirang box. 6 yan. So, nagbilan ako ng from Friday to kahapon hanggang gabi, natiran ako ng 3. 6 kasi yung hinanda natin, plus meron pa tayong naka-display. And also, nagpabili din ako ng kalahating double light at saka MP light kasi naubos na po yung halos isang kahon ko na ganito, na double light and MP light. So, ating Alfonso, mula kahapon hanggang kaninang umaga bago bumili si Daddy, naka-1 kahon mahigit tayo ng Alfonso. So, ito is pinabili din natin kanina yan, kasabay nga ng mga alak. Basta puro alak at soft drinks binili natin today. Nag-worth tayo ng 16,000 na pamimili kay EKC. Tapos nag-focus kasi sila sa alak at ice cream. Parang ganun. So, ayan na lang yung Nova natin. No? Madilim guys ha. So, ayan yung mga chichirya natin. May chichirya pa rin tayo sa, dito. No? So, frozen natin, nabibili din yan. No? In a week po, kailangan at least meron kaming worth 5,000 to 8,000 na frozen. Dumating naman ako ngayon sa punto na parang kung ano yung priority ko na lang nagawin. Ganun. So, yung bulldog natin, nabilan din tayo ng Ginitas na lang. Nabibilan tayo ng bulldog. So, nag-refill na ako ng ating mga wala na tayo kasing cookie bites. So, nag-refill na ako, full stock ang ating ang ating mga biscuits. Ang ating mga candy, kukuha tayo niyan before mag-November 5. Kasi, babayaran natin yung SPay later natin at gagamitin natin ulit. Kaya ako po kasi din, compulsory akong gamitin yung SPay later ko. Meron po kasing mga items na kailangan ko na pero hindi supported nung shipping, na parang hindi po pwedeng mag-ship. So, pero pagka ginamit yung SPay later, pumapayag sila na ma-push through, ma-place order ko. So, isa rin po dun sa reason kung bakit ginagamit ko yung SPay later ko. Hindi lamang po yung dahil kung wala pa muna akong ilalabas na cash, but because may mga items na kailangang isabay ko na dapat ma-deliver agad, hindi ako maka-place order unless gagamitin ko ang SPay later. Bigla din minsan may times ang Shopee ko nawawala yung payment method ko na COD. Kailangan SPay later yung gamitin. So, wala naman siyang interest kasi 1 month lang naman. So, kaya, okay lang, diba?
So, ayun yung ating mga napakability ng ating mga WL foods, mga tahos, corn beets, ganyan. So, kaya tinodo ko na yun, dinisplay ko na yung iba kong mga halo-halo, yung parang dingdong ang datingan, yan. Ang mani ko po na tinda, ay na in-stock, ay nasa 8 ganito. 2 piraso na lang. Ayan. So, sobrang bili. So, hindi laging ganito guys, no? Hindi laging ganito. O, diba? Medyo bawas-bawas na yan, ha? So alam nyo, pag namimili si Daddy, hindi lahat ng pupuntahan niya, halimbawa, groceries, direct way sa Santa Maria, hindi lahat kumpleto na meron. So pagka wala, pumupunta siya ng pauwi, may mass way dito. And O-Save, yun ang kanyang mga options. So ito, mga mayonnaise, top. Di ba kayo maniniwala? Mabili to. Pero this is not my top priority in the list. But I know, Daddy will always get this. Ayan. Ito po kay Ate Lourdes ng mga school supplies. Kasi kung kay Tita Tessie, papi-pick up si Daddy, mahirapan siya dahil malayo. Magkaiba yung way. So, para isahan na lang. And mura din naman kay Tita Tessie, kay Ate Lourdes. So, yan ay mga papel, mga ano, dahil pasukan na, gre-restock na tayo para ma-restockan yun. So, madilim lang guys ha. Maulan ngayon guys, no? Ayan. Tapos, ito, pandagdag lang daw niya, pero may nakasulat na ako talaga niyan. Pinagdagan lang daw niya. Tapos, ayun yung bagong bili, isang dagdag lang niya. Kasi ito yung susunod ko. First in first out, diba, dito. So, nag-deliver na si Kuya Joseph. Sa totoo lang, kanina, almost 11,000 tayo. May mga kulang pa siya na dadalhin sa akin. Yan, ganyan. Tapos, eto pa. Pinamili ni Daddy. So, good thing, maintain natin. Lahat yan may laman. Maintain natin ating mga alaks. So, ito po yung dala ni Daddy. Ayan. Tapos, eto guys. Meron pa tayong isang tira na liter. Kay O-Save niya binibili yan. And then, bumili pa siya ng 2 case ng liter. Kasi, mura. No? So, bumili pa siya ng itlog. Kasi ito na lang yung itlog namin. So, every time na aalis siya, bumibili na siya ng pa-anim-anim para sapat-sapat lang. Ayoko din naman ng marami. Pwede naman bumili agad ng isang 12 tray. Kaso, ang problema, gusto ko maiwas sa basag para yung losses maiwasan. Kasi nililista ko yung losses na yan. And then also, para fresh ang itlog. Maganda tong itlog na kinukuhanan ni Daddy. Ang galing talaga ni Daddy pagdating sa paghahanap. Kasi itong itlog na to, ang pula nito, yung pinaka, ano ba tawag doon? Yung pula niya sa loob ay, di ba pula kung tawagin natin yung, ano ba tawag doon? Egg yolk ba? Ma-orange. So, maganda ang klaseng itlog to. Yung nabibili dito kasi sa Pandigay, napakaputla na dilaw, tapos malansa. Ito hindi. Kaya hindi kami nagpapalit ngayon talaga ng supplier. Sinabihan talaga ni Daddy na huwag kayong magpapalit ng farm na kinukuhanan nyo kasi napakaganda ng itlog. Tapos nakakamura pa si Daddy. Love na love siya dun. Hindi ko pa nami-meet yun. Si Daddy lang may alam ko saan siya kumuha. Ano siya, love na love siya ng mga ano dun, ng mga binibilan niya. Binibilan niyang itlog. So, yan. So, makalat dito guys ha. Yan, ganyan lang. O, yan, ina-knockdown. So, si Kier, every week, sinasama niya yung friend niya. Pag may naiipon kaming boxes, kasi mga box sa ice cream, box sa pamimili, binibenta nila. So, usually, nakakabenta siya ng mga 50 pesos to 60 pesos. Kasama na din yung mga plastic na naiipon namin. No? Yung mga container ng dishwashing, ng mineral water, gano'n. Yun. So, binibenta niya. Tapos, hati silang tatlo. Yung kaibigan niya, tsaka siya, tsaka si Kauri. Halimbawa, naka 45 pesos, tiki 15 sila. So, iwas kalat, nakakabenta pa. Tapos, pag kami mga sobra, yung may mga nanghihingi na customer, libre na yan. Hindi ako nagpapabayad sa mga customer ko dito na kailangan ng karton. Ayan, speaking, bababa na nila Kuya Joseph yung kanilang kulang na items sa akin. Ayan na nga. Oh. Ay, naku, may music, makaka-copyright ako. So, ito pa yung mga kulang ni Kuya Joseph. Ito lang ba yung kulang? Mojito, ito, tsaka yung 355 ba ito na C2. Hindi mo rin ako nilagyan ng ano, maliit na C2, Kuya Joseph? Meron na. Nasaan? Oh. Ayun o. Ay, nilagay ko nga pala doon. O nga pala yun, binaba ko nga pala. Ulyanin. Sorry naman. Why? Sorry naman. Okay lang. I put it there so it's safe. Okay? Kasi it's wet. Thank you, kuya. Thank you. Smile ka muna. Alam nyo, isa sa pinaka-happiest moment ng mga tindera ay ang mag-refill. Nakakapagod pero worth it. Kasi pag nakapag-refill ka ng paninda, it means maganda yung naging takbo ng sales mo. No? So, kung mapapansin nyo talagang nagpo-focus ako talaga dito sa store kasi wala naman akong choice na, alam mo yun, kung matumal matatanggapin natin kasi ginawa naman natin ang lahat. Pero, kung may mga
bagay tayong mga medyo may mga mistakes, yun yung dapat napapanatili talaga natin kumpleto kasi hindi natin alam kung kailan yung biglang parang mabili. So kaya naman, nagre-refill na tayo dyan. Bumili lang ako ng konti guys, ng 175 grams na ng juice pinamili ni Daddy. Hunda kasi, dadating naman ang Force. Meron akong order sa kanya. Nasa almost 7,000 yun. Actually, piso na lang 7,000 na. No? Kasi nagtinuna ang ating ahente ng Force. Kaya ayan, maayos na. So sa mantika, meron pa tayo doon. Kaya maybe by next Friday or next week, o-order na tayo ulit sa truck ng ME. Sa Santa Maria yung pipitatin. So, napakabili talaga ng mga ko. Gulat ako, punong-puno. Ayan, alam nyo guys, last Thursday sila nag-deliver, di ba? Ano lang ngayon, Martes? Yan na lang ang natira ng swak ko, pati choco ko, na swak na ubos. Magre-refill tayo. Ang birch tree kasi, kay Force yan, kaya may mga orders tayo. So, ayan. Ay, ang dami ko pa palang birch tree. Umorder pa ako ng 4 na tayo ng... Tingnan nyo naman yung Milo ko. Punong-puno yan na Huwebes. O, ngayon yan na lang. Pero may naka-display doon at saka may nakakalas. So, ayan lang naman. At magre-refill na tayo ng mga nabili at naubos. So, sobrang grabe. Alam nyo, yung tumal na tinda ko, yung tumal kong araw, mula Friday, Saturday, Sunday, ay katumbas po ng, bawat araw ay katumbas niya ang 2 hanggang 3 araw yung naging sales ko. Ang ingay guys, no? Ang dilim, ang pangit ng camera. Pero okay lang yan. Tapos, may mga parating ako ngayon na galing ng Shopee ng orders natin kasi nag-reorder na tayo ng mga candies at mga needs natin. So, dahil bayad na tayo kahapon ng SPay later natin, ay makakakuha tayo ulit, no? Ang maganda doon, nakakabalikwas din kagad kasi nga napakabili ng candies. Diba, winning yan. So, lalaki ng tinipid ko. Ano po? Magkano po? 57 lang. 57. Talagang si Kaori talaga. Hindi ko talaga dapat pinayagang mag-ano ng address yan eh. Wait lang guys. Ayan. Kaya pala nagpapaalam sa akin si Kaori na gamitin yung address kasi nga o-order. Pero wala namang mga 100 yung in-order niya. So meron kasi sila, dito kasi nakalagay yung allowance nila. So sabi ko, Kaori, kapag may order ka sa TikTok, hindi ko babayaran yan. Dahil napapagod na ako na laging sasabihin nyo, babayaran nyo, pero di nyo naman ako binabayaran. So kaya, eto, ang solusyon, nandito yung kanilang allowance. Kaya dito ko kukunin lagi ang kanilang mga order, mga bayad, no? Nakakainis. So ito guys, yung in-order natin kay Ate Lourdes na mga school supplies. So nanggagalaiti ako kay Kier kasi meron na nga, hindi lang nadi-display. Hindi man lang nagtanong kung meron na bang stocks. Sinabi sa mga customer, wala. So walang nabenta. Pero may nabenta naman kaming ibang mga school supplies. Yan yung mga in-order natin. May mga order akong lighter sa online. So, nagpauna lang ako kasi walang-wala na talagang lighter. Ang dami-daming naghahanap. So, ito ang ating mga ball pen. Ang ating flex stick. Yan. Marami tayong in-order na ball pen kasi malakas tayo sa ball pen at mga papel. At saka syempre, umorder tayo ng hard copy. Alam ko dalawa yung long na in-order ko na hard copy. I'm not sure kung dalawa yung nailagay yung dalawa nga nailagay ni Ate Lourdes. So ayan, ganyan tayo. Konti pa yan guys at saka ang dami ko pang kulang. Marami pa akong kulang. Baka kay Tita Tessie ako kumuha ng iba kasi wala si Ate Lourdes ng mga kartolina. Yun ang kailangan ko tsaka ibang mga school supplies. Okay. Way back 2023, it's around April or May. One time si Lola Park nyo dumalaw dito. And then, she's okay, no? She's okay. And then, I said, instead na bigyan siya ng pera, I gave her worth 10,000 pesos of groceries. May kasamang bigas, dilata lahat, no? 10,000 pesos. Kasi di ba may sari-sari store siya dun sa bahay ng ate ko. And that time, si ate nasa Taiwan pa. So, also, she's the one who's taking care of Princess those times. So, it's 2023. And then, after 2 weeks nung pagpunta niya dito, nagulat na lang ako that my brother, Marvin, and his wife calling me, he said na hindi na natutulog si Mother Earth, si Lola Park. Hindi na daw napagkakatulog and it's like parang napoposes or parang nababaliw, parang ganon, no? Para siyang napapraning, ganyan, na tipong ayaw niya ng maliwanag, nagsara siya ng tindahan, and then nagbubukas, pero si Lolo Park ang nagtitinda, and then siya, ayaw niya ng maliwanag, and then lagi niya sinasabi na handyan na daw yung mga mangkukulam, handyan daw yung demonyo, handyan na daw, papabarangay daw siya, yung mga kasama daw ganyan, and mga masasama daw ang ugali, inggit daw mga kapitbahay, ganyan. So, literally,
hindi siya okay. And she's experiencing mental health issue those times. Pero hindi yun napakalala kasi wala pang diagnosis dahil hindi naman pa pinagamot sa psychiatrist or what. So, this is a revelation kasi gusto ko kung makaka-relate kayo at para maintindihan nyo, no? And then, tinawagan ako. Sabi ko, bakit? Okay naman siya nung nagpunta siya dito, di ba? Nagpadala pa nga ako ng mga paninda kasi instead nga na perang ibigay ko ay paninda para makarolling pa, tumubo pa at para may stable yung tindahan kasi maganda naman yung takbo ng tindahan eh. Kahit pa paano nakakasustain. Nagbebenta pa sila ng tubig kasi may tubig sila, tapos ang problema kasi dun sa bandang gawin nilang barangay is yung tubig. Kaya yung katabi nilang apartment, bumibili ng tubig sa kanila para may magamit in everyday or in daily basis. So kumikita sila doon. It's like 5 piso yata per gallon ng yung kulay blue na mineral water na yung usually galon, ganun. So, and then si ate nagpapadala pero hindi yata sobrang ganun kasapat. And then pero ang sabi naman ng ate ko, nagpapadala naman siya ng sapat. So I don't know kung sino ang nagsasabi ng totoo, but it's over and done. My family right now is okay. We are okay. Hindi man kami close na close pero hindi kami magkakagalit, and I'm so happy that yung pinakahinihiling ko na walang araw na hindi ako nagdasal na sana si ate ko, kasi si ate ko hindi ko talaga siya kasundo honestly, no. But ang gusto ko lang sana yung hindi kami magkaaway, no. Hindi naman importante yung close, ang importante hindi magkaaway. So hindi naman lingid sa inyo na ang gulo ng family ko, no. Parang dysfunctional yung aking family when growing up. So hindi ko na siya i-elaborate. But, yun nga. Pero ngayon, okay na kaming lahat. So, yun lang ang masarap dun. So, yun nga. And then, they said nga na dadali na nila sa doktor para matingnan kung ano yung, dahil hindi na nga natutulog. No? Bumalik na naman yung insomnia niya. Ganyan, something like that. So, I keep thinking, hindi ako makapunta. Sobrang busy ako dito those times. Napakahirap iwan ng tindahan. Pero syempre magulang mo yun, di ba? Hihintayin ko pa ba na may mangyari sa kanya hindi maganda tapos bago ko puntahan. So those times hindi po muna ako pumupunta. Nag-asa ko kay God ng calling kung kailan ko siya pupuntahan. Pero yung mga kapatid ko na nandoon, tsaka mga hipag ko, mga nagkakagulo sila. Talagang parang minsan sasabihin ko OA. Pero pinadoktor na nga nila at ang diagnosis sa kanya ng doktor is dahil sa hindi siya napagkakatulog, dahil overthinking sa mga problema, hindi siya napagkakatulog, yung anxiety na naman niya ay umatake, naghahalucinate siya. Yon yung parang manifestation nung pag hindi niya pagkakatulog dahil na-stress, na-depress, no? So, binigyan siya ng gamot para pampakalma, para makatulog. So, hindi masyadong basta umi-effect. So, kaya hindi nila alam kung ano na ba. Dumating daw na sa point na si Lola Park nyo ay umiihi na sa salawal. Ganyan. So, syempre si Lolo Danny o si Lolo Park ang nag-aasikaso sa kanya. So, 2 matanda lang sa bahay at meron pang isang, si Princess nga kinuha na ng hipag ko para lang hindi na makadagdag muna na responsibilidad at alagain those times si mother dahil magiging okay tapos mamaya mag-hallucinate na naman. So, that is according to my sister-in-law, Marvin's wife, na nire-report niya sa akin. And so, nagbigay ako kung maalala ko, nagbigay ako ng pandagdag pampadoktor. Then, pero hindi pa ako pumupunta. Kasi nga, ang bala ko, i-timing meron akong isang araw na lalabas ako dahil may inaasikaso akong property, those times, isasabay ko, dadaan ako. So, sila sobrang nagmeeting ng mga kapatid ko, ganyan. Tapos to the point kami ng ate ko, nagkaroon kami ng, those times nasa Taiwan siya, nagkaroon kami ng chat na talagang nagkaroon kami ng mga sumpaan sa isa't isa na pag-aatatalo, ganyan, na parang ako daw, naturingan akong malapit kay mother, bakit hindi ako dumadalaw, magulang ko yon, ganyan. Hindi ko in-explain ang sarili ko kasi meron ako sariling pag-iisip kung kailan ko gagawin yung mga bagay na it's not that I'm waiting na lang na maging malala si mami, but kasi pinag-aaralan ko yung sequence ng pangyayari na kay ayos-ayos niya sa akin 2 weeks ago na pumunta at binigyan ko pa nga siya ng mga and then bigla siyang hindi okay. And so nagkaroon ng pagkakataon, actually I'm with my best friend. If my best friend watching this, alam niya ito. So nagpunta kami doon and then dinalaw ko siya kasi nga may pinuntahan kami ni Beshi, may inayos kami, and then dumaan ako.
So ako relax lang. Hindi ako yung parang, ma, ano nangyayari sa'yo? Okay ka naman. Hindi ako ganon. Hindi ganon ang approach na ginawa ko. I just don't know why, bakit ako ganon. Akala siguro, kung iisipin mo, parang parang hindi ako maawain na anak yung dating ko. Ganon. Parang ang strict ako pa. Yung pagka-strict ako, hindi mabali. Ganon. Yung tipong may nangyayari ng hindi maganda sa magulang, ganon pa ako. Actually, it's just my style of my defense mechanism. Kasi, kung ako, pati ako ay bibigay, baka hindi ko rin kayanin. So, kaya, yung naging defense mechanism ko is maging stricta at parang cool na stricta. Nagigets, di ba? So, tiningnan ko yung kinikilos niya, yung mga sinasabi ng hipag ko, ganyan. So, kaya naman, nakita ko talaga. At, actually, nagkaroon pa nga kami ng na kung sakaling si mother, kukunin ko, ikukuha ko ng bahay dito, at ihahanap ko ng mag-aalaga na maglulook after sila ni Lolo Park para malapit sa akin at naintindihan ko at nakikita ko nangyayari. Kasi syempre may sariling buhay din si Marvin. May mga sariling buhay kasi na kami. So, kaming mga anak. So, kaya, ang nangyari, inisip naman na nila na baka hindi ko rin ma-look after kasi nga may dalawa akong anak, busy ako, at ito ang bread and butter namin, hindi ko din pwedeng mapabayaan. And napakagastos. So, isinuggest ng hipag ko na sila na lang muna ang titingin hanggang maging okay, saka na lang palipatin si Lola Park dito. Para, kasi baka daw mamaya, kasi nga, dumating nga daw sa puntong umiihi na at medyo parang nagpupup paminsan-minsan, no? So, parang kala mo magiging alagain talaga na ano. Parang kala mo nagkaroon ng Alzheimer, ganyan, yung dementia, ganon. Naghahalucinate pa, no? So, pero those times, hindi naman siya yung nagkaroon ng senaryo na nagpoop, nag-ihi. Na, ang nakita ko is yung isara mo yung pinto, ayoko ng liwanag, andyan na sila, ganyan. So, nakita ko yon yung mga kinuwento sa akin ng hipag ko through phone, through video call. Nakita ko yung mga manifestation na yon. Then, bago kasi ako pumunta sa nanay ko, nagdasal talaga ako. Sabi ko, Lord, give me a sign para ma-found out ko kung ano yung pinaka-root na or dahilan bakit nagkaganon bigla si mother ko. Na samantalang okay siya nung dinalaw niya ako at binigyan ko pa nga siya ng mga groceries. So, ang ginawa ko, tines ko siya. Sabi ko, ma, okay ka lang ba? Naku, wala yan. Naku, huwag mo intindihin. Mga ano lang yan. Ginanong ko siya. And then sabi ko, teka nga pala, anong araw ba ngayon? Gumanon ako. Naku, parang nag-aalala ako. Shit, anong araw ba ngayon? Gumaganyan ako. Tapos, sumagot siya. Alam niya yung araw. Alam niya yung petsa. Alam niya yung Lunes siya tayo. Alam niya yung Lunes, alam niya yung date. Doon ako nagkaroon ng idea. Walang problema sa kanya. Talaga lang, sa totoo lang. Meron lang nag-trigger na bakit siya ganoon. No? So, again, uulitin ko, hindi siya na-diagnose na yung talagang totally mabaliw na or what. Walang gano'n dahil hindi naman namin sa medical doctor namin dinala eh. So, yung ano lang yan, yung problema lang yan na hindi siya mapagkatulog. So, according nga sa doctor is nag-hallucinate kasi nga walang tulog. So, yun. And then, sabi ko, teka, bakit alam mo araw? Oh, edi okay ka. Hindi ka, wala kang problema. Okay ka, wala kang health problem, wala kang mental problem. Kasi alam mo nga yung araw ngayon eh. Ginano ko siya. Ganun talaga yung pagkakasabi ko. Parang kala mo, sinisisi ko pang ewan. So, nakatingin lang yung hipag ko. Tsaka yung hipag ko, si Marvin kasi wala eh. Parang pumasok sa trabaho. Tapos si Beshi, kasama ko. Tapos, andyan din si Daddy Danny, si Lolo Park. And then, alam mo, sabi ko sa kanyang ganito, alam mo, may hinala ako eh. Sabi ko, guys, sorry sa word sabi ko pa, tangina, may problema kay, may ano kay, may problem, pera na naman problema mo, no? Siguro may utang ka, hindi mo mabayaran. Kulang ka sa pera eh, tsak ko. No, ano, alam mo yung expression niya, na parang, yung parang na ano siya, na nabuko. Alam mo yung parang may sikreto, tas nabuko. Hindi mo malaman kung ngingiti siya o malulungkot or what. Na yung parang na parang nangingisi, na ganon. Kung nagigets nyo lang naman. Tapos ko, di ba? Oh, tama ako, di ba? Oh, ano problema mo? Oh, sabi ko, may utang ka, no?
paano ka nagkautang? Kahit di pa siya sumasagot ng oo. Bakit ka nagkautang? Samantalang kaka-release mo lang ng SSS mo, ng ng loan mo sa SSS. Kasi ganun po ginagawa ni Lola Park Nilalansam niya yung 2 years niya ng SSS, ng pension, para magamit niya ang puhunan sa tindahan at mag-rolling siya. And then, meron siyang lending. No? Like, kung may utang ka, no? Hindi mo mabayaran, hindi mo makayang mabayaran kasi may problema ka sa pera. Ang hindi ko lang ako maintindihan, gumaganyan ako. Ang hindi ko maintindihan, bakit nauubusan ka ng pera? Napakagaling mong humawak ng pera. Ikaw yung tipo ng taong laging merong nakasuksok pagka lagi kang may nadudukot kapag may nagiging problema. Nasagad ka sa pera. Bakit naubos ang pera mo? Maganda takbo ng tindahan mo. Bakit? So, I don't know na the reason. Hindi niya sasabihin kasi andun din yung hipag ko, syempre. So, yan yung mga paunti-unting pagtulong niya sa mga anak na nangangailangan, ng iba kong mga kapatid na nangangailangan na hindi na nababalik. At yung mga paluwal niya sa mga gastos, lalo na nung nagkakaproblema lagi ang ate ko sa Taiwan, siya ang nagtutok over lahat ng mga gastusin, lalo kay Princess. Kasi hindi naman siya nanghihingi sa akin, nahihiya din. Dahil dati pa talagang lagi na lang akong labas ng labas, no? Wala nang balik. So, ayun. Lumabas ang totoo. Na-stress kasi nahihiya, natatakot na baka hindi makabayad sa bangko at sa lending dahil naubos na ang pera, nasagad ang savings, at kung ano na lang natira sa tindahan nyo na lang yung pinapaikot. Syempre medyo malaki din yung binabayaran, hindi naman sobrang laki pero hindi, dahil may mga personal din gastos, so papaano siya makakapaikot. So, ganun kasi si Lola Park nyo. Masyado niyang iniisip yung kapag wala na siyang naka-stack na pera, iniisip niya, feeling niya mababaliw na siya kapag wala siyang perang naka-stack. Dahil di siya sanay ng walang pera. So, kaya naman, ang nangyari is, so ganun. Nabuko ko siya. Sabi ko, saan ka may utang? Tapos sabi ng hipo ko, alam ko ganito ganyan, parang sa kasi meron siyang hinuhulugan, alam ko na linggo-linggo ganito, tapos meron pang lending, hindi ko alam kung dalawa yata yung lending. Gumaganon si Liza, yung hipa ko. Tapos sumingit siya kasi parang nag-defend siya na sabi kasi ni Liza yata parang hindi ko alam kung 2 o 3 yata yung lending, tapos may binabayaran pa siya na linggo-linggo na sa bangko, ganyan. Tapos sumagot siya na, hindi, 2 lang yun. Gumanon pa siya, gumanon. So, kaya, lalo ko pa siya talagang tingnan mo, alam mo nga araw ngayon, alam mo ang ganon, ginanong ko siya. So, buko na buko siya, tas para siyang mangingiting ewan. Yung pagkakita ko sa kanya nung pagdating ko, nung unang moment na dating ko, para nga siya talagang nag-hallucinate na ewan. Tapos nung nabuko-buko ko na, hindi mo, alam mo parang nahihiya na bata na nabuko, ganyan. So, sinasabi ko na magkano ang problema mo? Bakit Kaya pala ako nung binigyan kita ng groceries, parang instead na maging masaya ka, parang ang lungkot mo pa, na dapat mas magpasalamat ka, pero parang ang lungkot mo pa, parang utang na loob ko pa na binigyan kita ng groceries, yung pala perang cash ang kailangan mo. Hindi siya makapag-open up ng problema dito kasi alam niya magwawala ako, magagalit ako ganyan. Kasi tatanungin ko siya, i-interrogate ko siya. So, nagkaroon siya ng eksena na para ma-deny niya at makalimutan niya yung lahat ng nangyayari at yung posibleng mangyari na kahihiyan or parang di siya makakabayad ng utang. Ang nangyari sa kanya is, ang nag-manifest sa kanya, hindi siya makatulog, kaya siya nag-hallucinate at gusto niyang i-deny at sa isip niya na hindi ito nangyayari. Parang ganoon. Kasi, imagine mo, kung kailan matanda na siya, saka siya nagkakaproblema ng ganoon. Kaya hindi niya matanggap. Kasi dati nagkakaroon niya ng malaking utang sa palengke. Pero doon, mabilis ang pera sa negosyo, kaya natatapalan na mabilis ang rolling. Ano ang magagawa ng tindahan na maliit? Tapos, ang dami pa niyang nailabas na pera na hindi naman nakabalik. Katutulong sa ibang mga anak. No? Kakapaluwal, ganyan. So, hindi na para sisihin ko pa yung si kapatid kong ganito, si kapatid kong ganito, si ganyan. Hindi na para sisihin pa. Basta haya na, nangyari na. So, kaya naman, eto, pinakwenta ko kung magkano. O sige kako ganito, yung tindahan, kung ang nakinikita ng tindahan at kahit papaano naman ang ibang mga magkakapatid mag-aambag-ambag,
yun ang ibayad ka po sa yung araw-araw na naniningil pala yung lending. Dalawa yon, araw-araw na naniningil. Isang 150 yata, tsaka isang 100, parang ganun. I'm not so sure, isang 100 or isang 300. Basta I'm not so sure. Pero malaki itong sa bangko. Nasa around 5,000. Nasa around 5,000 weekly. So, ang laki, di ba? So, ngayon, 5,000 mahigit. So, ngayon, ang ginawa ko, sige, ganito. Yun nga ka kung ano nyo, bayaran ng tindahan yung lending, yung mga lending. At ako yung sasagot sa bangko. Ako na magbabayad. Pero hindi ako makakapunta sa bangko para pa-personal na magbayad doon. Kung yung kolektor, papuntahin sa tindahan ko. Doon na lang kolektahin. So what I did is, I called the bangko, I called the manager, I called the agent, and I said, what's going on? And I said, I'm the one who will pay it. Pero hindi ko mababayaran kasi nang ako ang pupunta kasi busy akong tao, hindi ako basta nakakalabas. So what happened is I'm the one paying it. Ako ang naging responsable doon sa kanyang natitirang loan. So nasa magkano yung natira niyang loan? Nasa 20,000 mahigit. So sinalo ko yun. So sabi ko sa mga kapatid ko, hindi nyo kilala ang nanay nyo. Pero ako hindi ako basta pumunta dito, no? Puro kayo kumusyon dyan, puro kayo nagkakagulo na kayo kung anong gagawin nyo kay Mother Earth. Pero hindi ako nakisawsaw sa inyo. Kasi kilala ko si Mother Earth. Alam ko ang problema niyan. Pag di yan okay, pera lang ang problema niyan. Kasi pag yan may pera, masaya. Lahat binibigyan, lahat pinagluluto, punta dito sa isang anak, magdadala ng pagkain na paborito. Ganyan ugali niyan eh. Ganyan yan si Lola Park niyo. So, nakahinga siya. At parang nahimasmasan siya at parang umano siya. Bumalik sa normal agad-agad. Umokay siya. Tawag agad yung hipagos sila isa kay Marvin. Mahal, be. Si mama magaling na. Si mama okay na. Nagtatawanan na nga lang kami nung bandang huli eh. Best friend ko nagulat din. Grabe, best, no? Yung galing mo. Alam mo yung problema ng nanay mo. Ang dami namin magkakapatid. Pero sila yung laging kasama ang nanay ko. Pero hindi nila kilala yung nanay ko. Pero ako yung dating parang kung sabihan black sheep ng pamilya. Ako pa yung nakakakilala sa kanya. 'Di ba? Ironic, 'di ba? So 'yun. Na-solve ang problema ng Lola Park nyo. 'Di ba? Ako ang nagbayad. A good thing na lang those times. The business getting good. 2023. Kasi yun eh, naka-isang taon na ako eh. Palakad na ako sa pangalawang taon eh. Nung nandito ako. Kasi 2022 kami nag-move dito eh. So, solve ang problema ng Lola Park nyo. And the stresses, gone. Hindi na siya ulit nagpa-doktor. Nakakatulog na. At nag-blooming, tumaba. Nung pumunta siya sa akin, na dumalaw, tuwang-tuwa ako. Kasi nakita ko yung pagbabago sa kanya. Nag-blooming siya. And nawala yung stress niya. And I'm so happy as a daughter. Na-resolve ko yun para sa kanya. No? Hindi yan alam ng Daddy Park. But those times, Daddy Park is still giving sustento. Shh! So those times, Daddy Park is still giving sustento. So kaya naman, hindi ko nagagalaw ang kita ng tindahan kasi nagpapalaki ako those times eh. Meron pa akong pasahore na tindera at ang mga bata nag-aaral, no? So those times ang Daddy Park ay nasa Canada pa and still giving me my monthly allowances. So kaya na-resolve ko yung problema. Okay. So makalipas ulit 2024 pumunta siya dito na naman, dumalaw. And then nagsabi siya na umuwi na kasi si ate. Nagsabi siya na nai-stress siya. Kasi parang, yun nga kami, hindi kami po pwedeng pagsama-samahin sa isang bubong. Magka-clash talaga kaming pamilya. Kasi nga iba-iba mga ugali namin. Dysfunctional talaga. So kaya, sa mga unang week okay, unang buwan okay. Pero as time goes by, hindi. Lahat dyan yung kapag lalabas na yung mga sambatan, yung mga tungkol sa pera, ganyan. So one time dumalaw siya dito. And then nagsabi siya sa akin, na-stress daw siya doon sa, gusto niya na magstay muna siya sa akin. Kasi na-stress daw siya doon dahil nga yung sa ate ko, no? Ganyan. Pero pag tinanong naman ng ate ko kung ano yung side niya, parang si Mother naman yung mali. So, hindi na para anuhin kung sino ang tama at mali. Kasi,
hindi naman na talaga magpaparaanan. So kaya, much better paghiwalayin para hindi lumala, hindi dumating doon sa puntong mas malala ang mangyari. So kaya naman ang Lola Park nyo, agad-agad, nung moment na nagsabi siya, sabi ko, I think it's about time na, kasi pangarap ko na malapit ka lang talaga sa akin. Yung talaga yung pinakapangarap ko sa buhay na hanggang ngayon hindi ko talaga nagagawa. Kasi talagang wala pa eh. So, si Lola Park nyo, agad-agad that time, hinanap ko ng matitirhan dito. But syempre, hindi nga siya sanay na walang ginagawa din. Kailangan she keep busy. And ang mahal niya talaga ay ang sales, ang pagtitindahan. Kaya naman, nakahanap tayo ng pwesto na at the same time, living space nila ni Lola Park at pwede siya magtinda. Kinumpleto natin guys. May 2 pa ice cream. Kumpleto. Nilagyan natin ng ref. Nilagyan natin ng mga chest freezer. Suma total, naglabas ako ng nasa 150 to almost 150 sa laman pa lang. Pwera pa yung mga nagastos ni Daddy Park ng mga shelves. Ito, galing to sa kanya. Kasi gawa ito ni Daddy Park, di ba? Binlog ko yung journey ni Lola Park nyo. Nasabi ko pa, meron na tayong store branch. Noon. So, sobrang saya ko noon. Kasi those times, finally, yung pangarap ko na malapit siya sa akin ay nakamit ko na. No? Kaya naman nakilala din siya dito sa Willowbend. And, but it didn't work out well.